Good morning guys! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2024 Honda CR-V 2.0 RS EHEV CVT Canyon River Blue Metallic. Guys, ito yung top of the line variant ng ating Honda CR-V. Ang kanyang price is 2,590,000 pesos. So turko na kayo ngayon sa ating featured unit for today. So guys, ito yung all new Honda CR-V, which is na-launch siya last year lang, na kung hindi nagkakamali, October. So nasa ano na siya, 1 year na rin naman siya sa market. Kung mapapansin nyo yung dimensions ng ating Honda CR-V, mas ano na siya, mas malaki na compare sa mga previous models and generations. And yung design niya napaka futuristic na. Dito tayo sa headlights. So LED headlights na siya guys, with daytime running lights. Then sequential na rin ang ating parking lights. LED fog lamps. Glossy black front grille. Meron tayong RS emblem. And then yung pinaka symbolic na malaking Honda emblem na may transparent cover. Then meron siyang outer blue lining. So nag-outstand siya compared dun sa mga lower variants niya. Then meron tayong camera dito guys sa ilalim ng emblem. And then meron tayong mga sensors din sa front bumper. So both corners meron siyang sensor, tsaka sa lower front bumper. Lower front bumper natin is matte black, then diamond shape. Pakita ko lang ulit yung ating front portion. Then kung mapapansin nyo guys, mas malaki ang engine bay ngayon ng ating ng ating Honda CR-V compared to sa mga previous generation. So hybrid nga pala to guys. Combination siya ng motor and electric engine. Then ang kanyang horsepower guys is 207 horsepower. Then ang kanyang torque is 335. Powerful ang engine natin, yet fuel efficient. Normally nandun na tayo sa transition na i-introduce na yung mga hybrid and full electric vehicles. Pero eventually kay Honda, hybrid pa lang ang pinaka niya, upgraded engine compare sa mga motor engine. Then if ever guys, pag in-start nga pala natin to, ang magpa-function muna is electric engine muna. Then pag kailangan na ng additional speed or backup power ng makina, tsaka lang papasok si motor engine. Then gas consumption niya, based on Honda Philippines, nag-range siya ng up to 29 kilometers per liter. Pag city, normally mag-range yan mga 12 kilometers to 15 or hanggang 18. Depende sa driving habit mo. So dito naman tayo sa passenger side. So ang maganda dito guys, sa sides natin, sa mga fenders natin, is body color na. Sa mga lower variants kasi, sa mga turbo gasolines, matte black ang ating fenders. Then meron tayong reflector dito sa may halos tabi ng headlights. Then naka 18-inch glossy black alloy wheels. Ventilated disc ang ating front brake. MacPherson strut naman ang ating suspension sa harap. Ground clearance is 198 mm. Then door integrated side mirror guys, so iwas blind spot siya. Then meron na tayong side turning lights dito sa side mirror. Then glossy black nga pala ang upper portion ng side mirror cover natin. Then meron na siyang lane watch camera. Purpose nun is every time na mag-right turn tayo, sa head unit na lang tayo titingin. At the same time, meron na rin tayong 360 view. So every time na mag-reverse kayo, yung image ng 360 is lalabas dun sa head unit. Then body color ang ating door handles. Smart entry na rin siya guys. Solid disc naman ang ating rear brakes. Then multi-link naman ang ating suspension sa likod. Then regarding naman sa windows guys, kung mapapansin nyo, it's a combination of chrome sa mga pillars and glossy black to give you the more premium and elegant design. Meron na rin tayong sunroof
Available lang siya sa RS or sa top of the line variant ng Honda CR-V. Then meron na tayong roof rail. So may mga portions na dito na nakaabang para just in case i-consider nyo magpalagay ng roof rack, ma-i-install natin siya. Then glossy black shark fin antenna, glossy black tailgate spoiler, then yung signature na vertical LED tail lights ng ating Honda CR-V. So since first generation up to now hanggang 6th generation ng ating Honda CR-V, naka vertical tail lights talaga siya. Not unlike yung other brands kasi naka horizontal. Then meron na rin tayong 4-eye backup sensor sa lower front bumper. Meron na tayong reverse camera. Then dito, ang maganda dito guys, sa emblem dito sa likod, wala siyang cover pero meron pa rin siyang outer blue lining. Then meron tayong dual pipe finisher. So pag ano siya, pag VX and RS may dual pipe finisher siya sa exhaust. Doon kasi sa V or sa base model or 4x2 wala. Then power tailgate na ang ating door sa likod. Then 5-seaters nga pala guys pag hybrid. Ito ang ating compartment space. Then wala siyang spare tire. Normally tire inflator and sealant ang ating substitute just in case na ma-flatan tayo. Then ang battery ng hybrid nga pala is 8 years warranty. Normally dito siya located. Then ang ceiling natin is black na rin. Then ang airbags natin is wrap around na. Ibig sabihin may side curtain airbags, side airbags sa seats, front airbags. Meron na rin. Then meron na rin tayong power outlet na 12 volts dito sa compartment. Then meron tayong ilaw. Then hands-free assist na ang ating tailgate. So in-swipe ko lang ang paa ko sa bumper kasi ang smart key nasa pocket ko lang, so nag-close siya. So same goes with the pag gusto niyo siyang open, basta ang smart key ma-detect ng CR-V, swipe nyo lang yung paa nyo sa ilalim ng rear bumper. Dito naman tayo sa driver side. Quick review lang to guys ha. So dito naman sa fuel tank capacity, so 57 liters siya. Pero ang octane minimum is 91, so unleaded. Pag higher octane, pwede naman, basta kailangan maintain or consistent na isang octane lang ang gagamitin natin. Hindi pwedeng paiba-iba ng octane. Dito naman tayo sa second row. So ang door panel natin guys, combination ng urethane, leather with red stitches para sa armrest ng side panels natin. Then ang accents niya is glossy black and normally siya para siyang titanium. Oh, sorry, hindi siya titanium, chrome. Then leather seats with red stitches. Adjustable headrest guys. Armrest with 2 cup holders. Nandito na tayo ngayon sa second row. So nakaupo na ako guys. Pakita ko lang yung legroom ha. Very spacious legroom. Very spacious interior space. Yan ang isa sa mga best features or asset ng Honda. Then ang ating dome light is LED na. So kung mapapansin nyo, touch na rin siya. Then ang ating sunroof. Then sa middle section guys, may aircon vent. Then may 2 charging ports type C. Lipat lang tayo guys sa front portion.
So dito na tayo guys sa front portion. So dito sa door panel sa may driver side, nandito yung memory seats. Then nandito yung buttons, yung power folding side mirrors. Adjustment ng left or right na mirror. So ito yung kanyang knob. Pag gusto niyo na adjust yung pinakasalamin ng side mirror nyo. Central door lock, window lock, and window switches. PSI guide, 32 sa harap, 30 sa likod. Pero kung gusto nyo mas convenient, no problem naman. Kung ano yung convenient na tire pressure sa inyo, pwede naman. Power seats na rin tayo guys with lumbar support. Sige tayo guys ha. So equipped na nga rin pala to guys ng Honda Sensing. Lahat ng units natin. Kung makikita nyo, full digital panel na ang ating screen. Then, ang ating steering wheel is ano na rin, leather cover with red stitches. Then, audio control with hands-free telephone assist. Then for the Honda Sensing and adaptive cruise control. Paddle shifters. Paddle shifters. For the wipers. For the headlights and fog lamps. Then, for the sensing, power tailgate and vehicle stability assist. Push start button na siya guys. Then, ang ating aircon vent is honeycomb. May similarity siya sa Civic. So yung design ng Civic and CR-V iisa lang. Then ang head unit natin is touchscreen na with Apple CarPlay and Android Auto ready. Wireless na rin siya guys. Then aircon buttons natin is knobs, which is a good thing. Then ports. So meron tayo USB port na universal size. Then charging port na Type-C. Power outlet. Wireless charger port. Transmission guys with leather red stitches na. Then park, reverse, neutral, drive, and brake mode. So ang brake mode ginagamit siya guys pag pa downhill para mag-charge din yung hybrid battery natin. Then drive mode guys, meron siyang normal, econ, and sports mode. Hill descent control, gagamitin natin siya pag pa-downhill din para hindi ganun ka bilis ang ikot ng ating mga gulong. So kumbaga para naka-engine brake dito. Electronic park brake. So pag gusto mo siyang i-activate, pull up. Pag gusto mo siyang i-release, apakan natin yung brake, then press para mawala yung handbrake at yung ilaw. Brake hold, ito magiging handbrake mo pag stop and go ka sa traffic. May lalabas dito na brake hold na symbol, and sa baba nun is letter A na may circle, then color green. It means activated na ang brake hold mo. 2 cup holders, armrest, leather with red stitches, console box. Tapos kung mapapansin nyo guys, yung dashboard natin is very, kumbaga, pulido. Bakit pulido? Kasi napaka simple, pero ang ang lakas ng dating. Dahil dito sa glossy black trimmings, then meron siyang dito, chrome na accent. Then boss na ang sound system natin guys for RS. So si Civic RS as si CR-V RS pa lang ang nakaboss ang sound system na. Then glove box, owner's manual, warranty booklet, copy ng ORCR, and hard copy ng insurance policy. Mas maganda lagi nandyan. Then lagyan na ng shades, buttons for the sunroof, switches,
Map light, LED na. Visor with mirror and light. Same goes with the other side. Just in case guys, meron kayong concerns regarding cash discounts, low down payments, parts inquiries, service appointments, bank display for our bank partners, test drive, feel free to call or text 0906-386-8937 or visit me at 598 ED sa Balintawak, Caloocan City. And look for me guys, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales manager here at Honda Cars Balintawak. Looking forward to meet you here guys, and kindly subscribe na nga rin pala sa aking YouTube channel para maging updated sa mga susunod na videos. And kindly follow na rin sa aking Facebook, Ross Oliver Cruz, and aking Facebook page, Honda Cars Balintawak Best Deals by Ross Oliver Cruz. Looking forward to meet you here guys. Thank you and God bless.